Okay, so babaybayin din po natin yan mga kasama bago tayo pumunta sa CPU call. Okay. Ang power supply ng ating pong 1.05 volts mga kasama, kung mapapansin nyo, meron tayo ditong B+, which is 19 volts rail po yan. So pupunta po yan dito sa ating MOSFET, yung high side MOSFET natin. Next, ito pong ating PWM, mayroon po siyang 3 volts na power good. Ibig sabihin, ito po ay pull up. Ito pong resistor na to, tinatawag nating pull up. Pull up resistor. Okay? Tapos, yan po mga kasama ay magsusupply dito sa ating signal. Ito yung signal mga kasama. Signal po ito. Power good. Power good signal po yan. Pero later pa po tayo pupunta dyan. Dito muna tayo mga kasama. Okay? So, dito, kailangan po mga kasama, ang atin pong PWM or yung IC, tingnan po nga po natin yan sa actual kung saan yan located. Okay. So, galing tayo dito kanina, pupunta tayo ngayon dito. Okay, so dito tayo ngayon. So, ibig sabihin mga kasama, ito yung ating HMOS, ito yung ating LMOS, ito yung ating PWM. So, ito yung ating power supply. Okay? Ng ating pong PCH or 1.05 volts. Okay? Kung saan mga kasama, meron tayo ditong input capacitor para ma-refresh. Meron tayo ditong output capacitor. Okay? So, input at saka output. Tapos high side and low side. So, ito pong mga testing, troubleshooting ng high side, low side, ginagawa po natin yan sa impedance. So, ibig sabihin, sa power supply, dito sa mga bawat power section na pinag-aralan na lang po natin mga kasama, is yung kanya pong VCC, yung kanya pong enable, tapos yung kanya pong output, yung kanya pong bin, yung kanya pong feedback, at saka yung kanya pong power group. So, lagi pong ganun mga kasama. Ano po? So, balik na po tayo. Ito po mga kasama ay magsusupply dito sa ating PCH at magsusupply din po yan dun sa ating CPU. So, ibig sabihin, gamit yan ng PCH at gamit din yan ng CPU. Okay, balik po tayo dun sa ating So, ito po yung kanyang PWM IC mga kasama. So, pag-aralan po natin yung PWM IC niya. So, dito po, ang kailangan po muna nating malaman mga kasama, kung mayroon po ba siyang BCC. So, dito, ang 5 volts na to mga kasama, yan po talaga ay supply or input B5 in. Nakalagay B5 in. So, iba-iba yung pangalan. Sa iba kasi BCC yan eh. Pero, kapag nakakita tayo ng 5 volts dyan, usually yan po ang ginagamit na input mga kasama. Input BCC supply sa ating IC. Itong IC na to, kailangan tatanggapin ng kuryente at usually galing po yan sa 5 volts. Okay? So, after po niya na makareceive ng 5 volts mga kasama as BCC supply, ang next po niyan, tatanggap po yan ng signal. Enable signal, which is yung atin pong source P. Okay. So, yung source P na yan ay pupunta yan sa pin number 3. At yung pin number 3 natin mga kasama, makaka-receive yan ng 3 volts kasi 3 volts yung signal na yan ng source P. Okay?
So dito po mga kasama, meron tayong nakikitang trip. Okay. Ano po ba ang concept ng trip? So kapag ka ang trip ay directly connected sa resistor going to ground, ibig sabihin, automatic yan. Nagkakaroon ng tinatawag nating self-entrip, self-enable. Okay? Self-enable po mga kasama. So, paano natin malalaman yung voltage nito mga kasama? Malalaman po natin yan kasi i-divide lang po natin yan sa 100. So, ang magiging voltage na ma-check natin sa pin number 2 ay 0.536 volts. Okay. 0.563 volts. Ibig sabihin, para masabi natin working yung entrip natin, may masusukat tayong 0.5 volts. Ibig sabihin, mga kasama, kapag sira yung entrip circuit natin inside this IC, malalaman natin yan kasi magbabago po yung ating voltage dito sa pin number 2. Maaring magkaroon niya ng 0 volts. So kapag 0 volts po yan mga kasama, ibig sabihin, kailangan natin i-check baka nag-change value itong ating resistor sa labas or kailangan nating palitan yung IC. Okay? So yung tamang voltage na masusukat natin dyan ay, gaya ng sinabi ko kanina mga kasama, ang tamang voltage na masusukat natin dyan ay i-divide lang natin to sa 100. So ang total, ang voltahe na masusukat natin dyan ay 0.5 volts. Okay, sa pin number 2 para masabi nating working po yan. Ngayon, kailan ba natin i-check yung entrip na yan? I-check natin yan pag walang output. Halimbawa, wala kang output dito. No output voltage. So, check natin. Isa-isa. Meron ba tayong VCC? Meron ba tayong enable? Meron ba tayong entrip? So, ito ay 5 volts. Ito ang enable ay 3 volts. Ang entrip ay 0.5 volts. Okay? So, after po niyan mga kasama, ano na pong kasunod? Ito po mga kasama, itong mga ganito, yan po yung compensation circuit natin. Kung mapapansin nyo na siya po ay connected lang po sa resistor at saka sa ground, ibig sabihin, ito po yung tinatawag naman natin. Kanina, di ba may tinatawag tayong pull-up resistor? Mga kasama. Ito ba? Ito yung tinatawag natin pull-up resistor. Ito naman, tinatawag natin tong, pagka nakakonect siya sa ground ay pull down resistor. Okay? So, usapang resistor, pag meron tayong voltage divider, meron tayong bin, halimbawa yan po ay 5 volts. So, yung unang resistor natin, tinatawag natin yung R1. Yung pangalawang resistor natin na naka-series, tinatawag natin na R2. Ito po, nakakonect sa positive, ito po yung tinatawag nating pull-up. Pull-up resistor. Ito naman pong sa baba, tinatawag nating pull-down resistor. Ibig sabihin, pag sinabing pull-down resistor, nakakonect siya sa ground. Okay? So, yung gitna po nito mga kasama, magkakaroon po yan ng equivalent output. Kung parehas po yung value nito, ibig sabihin magkakaroon siya ng output. Ngayon, this circuit mga kasama, usually po ang circuit na yan, kapag nasa loob ng IC, ang makikita na lang po natin ay yung nasa labas, which is yung R2. Okay? Ibig sabihin yan mga kasama, the rest of the circuit ay nasa loob na. Okay, ganun po yan. Okay. So, balik tayo dito.
So usually po mga kasama, pag mga ganun po, ang masusukat lang po natin dito mga kasama ay ilan? Kapag i-divide po natin yan sa 100, ilan po ang sagot? 4.7 volts. So i-check po natin mga kasama kasi ito po ay mayroon po itong setting. Frequency setting po yan mga kasama. So depende po yan kung siya po ay 5 volts, siya po ay ilang volts ang makikita natin dyan. Okay? So yun po mga kasama ang ating kailangang i-check dito. Next, feedback po natin mga kasama. After po nito, meron na tayong 5 volts. Meron na tayong enable and trip. Magkakaroon na po tayo ng tinatawag mga kasama na output. So, ang PWM natin ay kasama yung bootstrap, drive high, SW, low drive, at yung ating ground, TP. Ground po yan mga kasama. So, magkakaroon na po yan ng output. Okay? Magkakaroon tayo ng output. Okay? So, pag nagkaroon na tayo ng output dyan mga kasama, ito po ngayon ang atin pong kasunod na gagawin mga kasama. Okay? Meron na tayong output. Ang output po natin mga kasama ay BCCP. Okay? So yung BCCP natin mga kasama, pupunta yan dito sa jumper. Ang magiging pangtawag niya na ngayon ay 1.05 BS. Okay? So yung 105 BS, pupunta rin yan sa ating CPU. Okay? Merong load switch po yan mga kasama. Next, kapag nakarating po yan sa CPU mga kasama, ang magpo-provide ng feedback ay yung CPU. Ang CPU ang magpo-provide ng feedback. So kung makikita po natin, meron tayong tinatawag na BCC IO Sense at BSS IO Sense. Ang ibig sabihin po niyan, pag sinabi nating BCC ay positive, pag sinabi po nating BSS ay negative. So ibig sabihin, ito po ang ating CPU mga kasama ang magpo-provide ng signal o feedback pabalik po dito sa ating IC. Okay? So kung mapapansin niyo po mga kasama, mayroon po tayo dito nakikitang resistor. Ang resistor na yan is 100. So ibig sabihin, nakaseries lang po yan. Nakaseries lang yan sa ating positive and positive. Nakaseries po yan. Next, mayroon po tayong nakikita mga kasama ditong resistor na dapat nakakonik sa ground. So, ibig sabihin, dapat ito ay voltage divider. R1, R2. Kung ito po mga kasama ay nakakonek sa ating BCCP. Kaya lang, hindi po ganun ang nangyari mga kasama. Hindi po ganun ang nangyari. Ang nangyari po ay mayroong mga circuit dito na hindi kasama. Kagaya po nito. Ito po mga kasama, missing na po ito. Ito po ay naka-aderate. Ang ibig sabihin po niyan, optional siya kung yan ang gagamitin ng manufacturer. Okay? Ito naman mga kasama, tingnan nyo po. Optional lang din to kung siya ay gagamitin ng manufacturer. In this case, hindi siya ginamit. Missing po. Ito po ay missing din. So, ibig sabihin, hindi siya ginamit ng manufacturer. So, ibig sabihin, missing po ito. Missing po ito. Ang katotohanan dito, mga kasama, ay ganito. So, ito yung positive line. Ito ngayon yung negative line galing sa CPU. Okay?
So, ibig sabihin, ito yung ating negative, ito yung ating positive. Okay?